Hello po, good day po. My name is Brian Suliman po from Handpas Remittance Philippines, which is located po here at Brittany Hotel 9th floor sa tabi po ng K-Back office. Okay po. Ginawa ko po tong video na to just to explain po and give a brief information po para sa mga tourist natin na gusto po mag-avail ng service po ni Handpas na ino-offer po para sa inyo. Pero before we start, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung ano po ba talaga si Handpas. Actually po, Handpas is like a GCash po sa Korea na ginagamit ng mga workers natin like EPS workers, OFW workers to send money remittance from Korea to Philippines. Pero, aside po doon, meron din pong ino-offer si Handpas na service po para naman sa mga kababayan natin na tourist na bumibisita po sa South Korea. Okay po, yun na po yung pinost ko po dun sa Korean Visa update po na group chat, no? So, una po, na benefits po na makukuha ng ating mga tourist is tama po, yung nakita niyo po sa post ko, magkakaroon po kayo ng sarili nyong Handpas USIM. Ito po, yung ating Handpas USIM. Okay. Physical SIM po siya. And then, magkakaroon po kayo ng Handpas ATM card. Ito po ay gawa ng Mastercard. Isa pong blue and isa pong red. Ayan. Okay. And then, magkakaroon din po kayo ng sarili nyo passport cover na papadeliver ko po sa inyo. Each applicant po yun. Each applicant. Okay po. So, may mga nag-PM na po sa akin na nag-i-inquire paano makapag-avail. Okay, sagutin ko po yung una yung tanong, bakit po ako nanghihingi sa inyo ng picture ng passport at saka isang scan photo ng passport. Okay, yung picture po kasi ng passport, kapag po kasi kayo ay nag-avail ng service ni Handpas, magkakaroon po kayo ng tinatawag na Handpas account. Yan po, Handpas account. Medyo maliwanag lang po yan. Yung Handpas account po kasi, katulad po nung na-mention ko sa inyo, para po siyang GCash sa Korea. Okay, kumbaga, isa-sign up din po namin kayo para magkaroon kayo ng sarili nyong Handpas account. Yan. Okay? Next naman po, para saan po yung scan photo? Yung SIM card nyo po kasi, once binigyan po namin kayo ng SIM card, mag-a-under po ito sa passport po ninyo. Bye! Para po mapa-activate namin yung SIM card nyo, kailangan po kasi namin ng details ng passport po ninyo na scan photo. Pinapasa po namin yan sa SIM card team namin para ma-activate po yung SIM card nyo. Okay? Once po na nakasetup na po yung Handpas account nyo, okay, ang susunod naman po is yung activation ng SIM card. Yung activation po ng SIM card, nangyayari po yan kapag dating nyo po sa Korea. Kaya tinatanong ko din po yung mga flight date and time of arrival. Para po at least alam ko kung anong oras ko aabangan yung pagdating niya sa Korea para mapa-activate ko po yung SIM card. Okay? Sa loob po ng 30 days, unlimited na po yung call, unlimited na po yung text, and unlimited na po yung data niya for 30 days. Okay? Ngayon po, meron lang po akong ipapaliwanag. Meron po talagang mga SIM card. Okay? SIM card at phone. Phone. Merong mga phone na hindi nakakabasa ng Korean SIM card due to system limitation. Yun lang po kasi yung paliwanag sa amin. Okay? Due to system limitation, may mga SIM card po talaga na minsan may data pero wala namang signal or may signal pero walang data. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo or binibigay ko na po sa inyo in advance, okay po, na possible po may mga SIM card na hindi gumana or may mga function siya na hindi gagana dun sa cellphone nyo. Pero tingin ko naman po, sa based on my experience, siguro mga 60%, 70% gumagana naman po yung SIM card. Okay? Yan po. Kaya you have to be ready pa din naman po. Pero free po siya, wala po kayong sisettle na any payment. Yan. Ngayon po, para saan naman po yung Handpas ATM card na red at saka Handpas ATM card na blue? Parehas lang po siya. Okay, kung mapapansin nyo po yung design lang kasi yung red pang queen, then yung blue is for king. Okay po, siguro po babae, lalaki, ganun po siya yan. Okay, para saan po yung Handpas ATM card? Paano siya magkakalaman? Saan ko siya pwedeng gamitin? Okay, magkakalaman po ang Handpas ATM card nyo kasi po yung balance po ng Handpas account na gagawin nyo, ito po.
yung balance po ng Hanpas account na gagawin natin. Let's say for example, nakikita nyo po may 0 Korean won siya. Okay? Halimbawa po may laman na po yung Hanpas account nyo. Halimbawa 100,000 won. 100,000 won din po yung laman ng Hanpas ATM card. 100,000 won din po. Halimbawa po, gusto nyo siyang gamitin sa Korea, gusto nyo mag-grocery, mag-mall po kayo, or mag-online shopping po kayo. Pwede nyo gamitin yung Hanpas ATM card nyo. Okay, any merchant po, any merchant na nag-a-accept ng Mastercard, sureball po ako, nagagana po yung inyong Hanpas ATM card. Regardless po kung yan ay red or blue. Okay po, in short, nakadepende po yung laman ng Hanpas, nakadepende po yung laman ng Hanpas ATM card nyo sa laman po ng Hanpas account nyo. Okay? Wala po siyang account number, as in kung ano po yung laman ng Hanpas wallet nyo, kumbaga parang GCash, kung ano po yung laman ng Hanpas account nyo, yun din po ang laman ng Hanpas ATM card. Okay? And then, pwede nyo rin po siyang gamitin for transportation. So, let's say for example, gusto nyo siyang gamitin sa bus, sa taxi, sa train, pwede nyo pong gamitin yung Hanpas ATM card nyo. Parang T-Money po siya in short, pero may separate loading po siya. Okay, yung sa pag-load naman po, yung sa pag-top up ng card nyo for transportation, pwede ko naman pong ituro sa inyo yan. Meron na po tayong mga nakaredy na video tutorial. Kumbaga, ginawa ko lang po yung video na to in general para at least magkaroon po ng idea yung mga tourist natin pagpunta nila ng South Korea. Okay? Again po, pwede nyo siyang gamitin any merchant po sa South Korea as long as may tatak po ng Mastercard yung terminal. Most likely naman po halos lahat. Siyempre po Mastercard, known po yan all over the world po, no? Tapos, okay, may question. Paano namin lalamanan yung Hanpas account namin, Bray, kung meron na kaming Hanpas account? Yan. Okay, ipaling ko lang po yung video ng konti. Yan. Yan po. Sa mismong Hanpas application nyo po, may isasend po akong video kung paano kayo makakapag-top up dun sa Hanpas wallet nyo, kung paano kayo makakapag-cash in short. Pero most likely po, ang pinaka-option natin dyan is convenience store. Marami naman pong convenience store na partner ang Hanpas. Meron pong 7-Eleven, may GS25, may CU, may E-Mart. Halos siguro po, mga 60% na rin po ng convenience stores sa Korea ay partner na po ng Hanpas. So, hindi po kayo mahihirapan na mag-cash in or mag-top up po gamit po yung inyong Hanpas account. Okay? Tapos po, ano pa ba? Let's say for example po, no, Bray, nag-top up kasi ako sa Hanpas account ko ng 200,000 won. Kaya lang, may naiwan ako mga 50,000 won or 40,000 won. Yung Hanpas ATM card nyo po, kahit nasa Philippines na po kayo, pwede nyo pa rin siyang magamit. Okay, palimbawa, gusto nyo mag-Jollibee, mag-mall po kayo, mag-online shopping po kayo, wala pong problema. Okay? Any merchant po, as long as na yung terminal nila ay nag-a-accept ng Mastercard na card, magagamit nyo po yung Hanpas ATM card nyo. Wala pong magiging problem doon. Okay? And then, pwede nyo ring withdrawin. Halimbawa, gusto nyo, withdrawin ko na lang, hindi ko nagagamitin sa mga merchant sa Pinas. Pagdating nyo po ng Pilipinas, any ATM machine, okay? Any ATM machine, basta may tatak ng Mastercard, makakapag-withdraw po kayo. And ang take effect po dyan na charge is international charge fee. Siguro mga 200 po yan or 250 pesos. Depende po sa ATM machine na gagamitin po ninyo. Okay? And every time po na ginagamit nyo yung Hanpas ATM card nyo sa Korea, meron po kayong 0.3% cashback rebate. Ibig sabihin, every time na sinaswipe nyo siya sa mga merchant, every time na tinatap nyo siya sa mga merchant, 0.3% po ng nagastos nyo or nagamit nyo sa card ay babalik po sa Hanpas wallet nyo as money ulit. Okay? Yun po siya. And then, Bray, meron bang bayad, no? Yung Hanpas ATM card namin, meron ba siyang fee? Okay, wala po siyang membership fee, wala po siyang registration fee, at wala po siyang maintaining balance. Ang meron po tayo dito mga ma'am and sir, yung tinatawag po natin na annual membership fee. Ano po yung annual membership fee? Okay, let's say for example po, nag-apply kayo ngayong araw ng Hanpas ATM card nyo. Kumbaga, ginawan ko kayo ng account.
After 30 days, okay po, magbabawas po talaga yan ng 10,000 won sa Hanpas wallet nyo. Yun po ay para sa annual membership fee ng card nyo. Parang sa mga credit card po natin, meron din tayong tinatawag na annual membership fee sa card. Okay? Yung 10,000 won po natin is for 1 year na. Kaya siya annual. Okay? Bra, hindi ba kami lugi doon? Bakit naman magbabayad kami ng 10,000 won? Makakaltasan yung Hanpas account namin ng 10,000 won. Tapos ilang days lang kami sa Korea. Ilang buwan lang kami sa Korea. Lugi naman kami. Okay? Mga ma'am, sir, you have an option po, no, to request na i-cancel yung card. Let's say, 5 days lang kayo doon. Tapos, hindi nyo na magagamit yung card. Pwede nyo pong ipa-cancel yung Hanpas ATM card nyo. Ngayon po, yung mga unused months, syempre, nakaltasan na kayo ng 10,000 won sa Hanpas account nyo eh. Yung mga unused months, let's say, 11 months mo pa siyang hindi magagamit, i-refund po ni Hanpas yun sa Hanpas wallet nyo ulit. Babalik siya sa Hanpas wallet nyo ulit as money. Kumbaga, it's up to you po kung gusto nyo siyang i-continue for 1 year or gusto nyo siyang ipa-cancel. Pero ang ina-advise ko po kasi sa mga tourist natin, even sa mga workers po, na huwag nilang i-cancel. Bakit po? Kasi hindi naman natin alam, baka sa mga susunod na buwan, susunod na taon, bumalik tayo sa South Korea, at least may naka-ready na po tayong ATM debit card at transportation card. Hindi na po tayo magre-request ulit. Okay? Again po, pwede nyo siyang ipa-cancel para ma-refund nyo yung mga unused months na binayaran po ng inyong annual membership fee. Okay? Yun lang po. And then, Bray, paano yun? Halimbawa, medyo malaki yung nalaman ko sa Hanpas wallet ko, sa Hanpas account ko, nasa mga 500,000 won, 300,000 won. Siyempre, yun din yung laman ng Hanpas ATM card. Okay? Katulad po nung sabi ko po sa inyo kanina, si Hanpas po is like a remittance or GCash talaga po siya sa Korea na ginagamit ng mga Pinoy para makapag-send ng remittance from Korea to Philippines. Okay. Sa mismong Hanpas application po natin, yan po. Sorry po, hindi po ako content creator pero ginawa ko po to para sa mga tourist po natin, no? Para makatulong din po sa inyo, mabigyan kayo ng idea. Pwede nyo pindutin yung send money abroad. Halimbawa po, may naiwan kayo dyan, mga 50,000 won or 100,000 won. Pindutin nyo lang po yung send money abroad. Yan, mapapansin nyo po yung palitan ngayong araw ni Hanpas. 1 million won is equals to 41,800 won in peso. Lahat po ng remittance option, pwede nyong padalhan. Halimbawa, gusto nyong ibalik sa account nyo sa Pinas, bank transfer nyo lang siya. Select bank. Anong bank yung gusto mong pagbalikan? May Metrobank, may AUB, may BDO, may BPI, may China Bank. Lahat po ng bangko sa Pilipinas ay partner po ng Hanpas. Pasensya na po, hindi talaga ako content creator pero ipapakita ko po sa inyo. And then, pwede mo rin siyang isend. Halimbawa, may naiwan ka pang money kay Hanpas. Pwede mong isend halimbawa sa cash pick up. Lahat po ng cash pickup locations, meron po tayo, Western Union, M. Luwilier, RD Pawn Shop, Cebuana, Palawan, LBC, SM Payment Center. Pwede nyo pong i-remittance sa sarili nyo. Okay? Yung laman po ng Hanpas account nyo. And pwede din pong GCash. Bitin nyo lang po yung GCash dito sa baba para ibalik nyo yung money na nasa Hanpas nyo, pabalik dun sa GCash nyo. Pag kinontinue nyo po yan, hihingiin yung mga details, GCash number, phone number, name ng recipient. Parang normal po na nagpapadala kayo ng pera. Yan. And ang kagandahan po dito, ang remittance fee po ng Hanpas is only 5,000 won. Kaya gustong-gusto yan ng mga Pinoy. Kahit isang bagsakan mong ipadala sa Pinas yung 1 million won mo, ang charge lang po niyan is 5,000 won. Ang equivalent ng mga 200 pesos po sa pera po natin. Okay? Once again po, this video po, hindi po siya for content. Ginawa ko lang po siya para, kasi marami po nag-PM nung na-post po si Hanpas dun sa group natin. So, ginawa ko lang po yung video para at least mas maintindihan natin kung para saan ba talaga si Hanpas, ano yung matutulong sa amin. And kung sakali may mga question po kayo, clarification, pwede naman po kayo mag-PM. Okay, thank you po. Salamat.